Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita o impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Na dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita o impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Sa kadako sa kalainan sa Misamis Occidental, hilabi na sa lungsod sa Clarin sa pagkakaroon. Ang Aksyon TV, kauban ang tibok puwersa sa Trimedia Broadcasting, kinasing-kasing nga muhatag sa mga gikinahanglan nimo nga impormasyon ug paghulagway. Mga komentaryo ug detalye kung naunsa na ang lungsod sa Clarin karon. Unya nangasulbad na mo daga. Anyway, nagkita na po tadoy. Alauna uno, and of course, dire sa atong Aksyon TV, ang Clarin Broadcasting Channel, kaubanta sa kanunay ang atong kaubas pagsibya ang Radio Asenso 106.7 Farm Radio, ang online community radio Radio Asenso News FM, kundiin naanapunta ha sa atong programa nga naghatag description kung naunsa na ang lungsod sa Clarin karon. Again, sa ngalan sa atong kinatibukang puwersa sa atong Aksyon TV, ang Clarin Broadcasting Channel, and nasa field ha silang News Cooper correcta sa Farm Radio na dito time sa naa sa computer niya sa Pikas Lawak, no, ang ato ang kauban sa buhat technical support chief si John Harold Paglinawan, and sa Farm Radio na dito silang Kuya Bal Cabrera og si Big Boy E. Erickson Mahinay. Pagigubani kami doy sa more or less 2 ka oras nga paghatag description, paghatag sibya sa kumusta na ang lungsod sa Clarin karon. Actually, I'm busy ha sa pag-share usab niining sibya na to sa pagkakaron, kay we have a plan nga atong tiwasan jutay, di man sa ingon nga natay tumong niini, but nga tumong na dautan, but ang tumong na to ani is lagi ang pinakatumong sa maong programa, ang paghatag og description. O ka maning programa doy, ang paghatag raman og hulagway. And lagi kagahapong adlaw kung nagsunod mo, gihatagan na ito gulagway doy ang sitwasyon. Sitwasyon sa kanhi ay hepe, nahimong special kayo ang episode kagapon tungod kay kanabang wala sa lungsod sa Clarin ang atong topic actually. No? Wala sa lungsod sa Clarin kundili ang kahimtang sa kaniyay hepe sa Uzamis CPS og ang matod pa niya ang dagway sa nakatago nga dagway ba sa pipila ka mga miyembro sa kapulisan nga iharapon mismong institusyon, and that is no other than si Police Colonel karon, no, Jovi Espinido. Pero sa dili pa mga tag sa tagkatahuran,
ngadto kang most hardworking governor Attorney Henry Civilio Waminal Sr., kang Congressman Ando Waminal, kang of course kang 1st District Congressman usab Jason Almonte, Vice Governor Rowena Weng Gutierrez, mga board members atong patimbaya og pag-congratulate ngadto kang Sangguniang Kabataan Federated President dili lamang sa Clarin but sa kanitibuk ang lalawigan, Clara Mi Villanueva, atong usa sa ato mga board members kabahin sa successful kaayo nga Linggo ng Kabataan celebration, no, nga giled niya sa atong Rowaminal tandem, Rowaminal administration, Action Man Mayor Jojo de Sagawa, atin ang bayan Vice Mayor Ging Waminal de Los Santos, mga konsihales, Konsihal Attorney Nikki, Konsihal Mike, Konsihal Jenny, gani ato sa nga pag-congratulate ni Konsihal Jenny tungod sa kinasing-kasing nga pakigtimbayayong niya sa maayong tumong ni Action Man Mayor Jojo de Sagawa sa pagpasiminto, pagmintinar san maanindot nga dalan daga crossing sa Tinaklaan, Luyos Clarin Highway. Siya mining donar ana og pinaagi sa iyang kaugalingong bulsa, min donar siya og grabas. Salamat kaayo Konsihal Jenny. Konsihal Engineer Erwin, Konsihal Bro Rino, Konsihal kining unsay ngalan ining An, hapit na limtan, Konsihal Boy, sa mga ex-officio members sa Sangguniang Bayan, si Konsihal Idol ko si Freddy Maliksi atong ABC, SK Vice President sa Clarin, si Mark Ryan Duldulya nga gani milabay kaganiha, no, sa tuang Sibiyaan, si IPMR Bartolome Lina, isa pa may na to na great basig na akong nalimtan gyud ay si Mr. Talan. Nalimtan si Konsihal Quinto Hiralde, ana bito kog sa pamagid nalimtan ha. Salamat kayo sa kanunay Wave Water. Salamat kayo sa pagig-partner kanunay sa singalan ini Farm Radio. Again, this is our part 2 sa atong paghatag description doy sa nahimong pabuto ni kanhi ay Ozamis City Chief Police Colonel sa pagkakaroon Jovi Espinido, nganong Police Colonel sa pagkakaroon kay kanhi ay siyang pagkahepe sa Ozamis Police Major pamansyado. Speaking of Ozamis, natin tayo special pud usab kayo nga ipahibalo. Special dili lamang special but kanabang importante kayong ipahibalo. Doy adunay certain person nga ninggamit sa pangalan sa mahal nga alkalde, halangdong alkalde sa igsuon tang dakbayan, ang dakbayan sa Ozamis, who is of course si Attorney Henry Indy Waminal Jr. Usa ka Facebook account nga kanabang gigamit sa usa kanila lang dayon magpataka og chat, magpataka og kontak, dili na pataka ha. Pero iya ginang gipangtuyo doy. For some many reasons, wa pata nasayod kung ano. Pero naay gagamit sa iyang pangalan og gigamit gihimo og Facebook account. Kanang dagway inyong nakita, mao kana ha. Kana nga profile picture taken sa katong State of the City address man tingali na, I don't know ha, pero lagi kana nga profile picture o kana nga cover photo, kanang picture niya sa bata pa kay siya. Dayon 2 friends pa lang ang naa, matingala ka nganong
account gayud siya, Facebook account gayud siya. Dayon 2 friends pa lamang. Dakong kahibulungan. Pero lagi kanang atong gisibya karon fake account na ni Mayor Attorney Indy Waminal Jr. Nganong gi-broadcast na to na doy tungod kay para tabang usab nato na sa mahal nga alkalde sa igsuon tang dakbayan ng dakbayan sa Usamis nga para di po ta mauwat sa atong kaugalingon, di ta mauwat basig chatan ka. Ako chatan ko basig nakay paryente kaila nga chatan atong account kani atong balikon be kana peke na nga account sa nagtakuban nga Mayor Attorney Indy Waminal Jr. Beware about that one. Please share this live para mas daggang may baludoy. Kana balikon ta sa makadaghan peke nga Facebook account kana ni Mayor Attorney Indy Waminal Jr. So that's it. So maning anong nahinay naman po ning ato ang internet dyan. Ang cellphone mo hinay. Ato ang kuan kining singalan ani. Ako ang gigamit nga cellphone isip monitor screen nato. Pamagutay monitor screen dere. Mayor Joe, baka naman ha. Baka naman may monitor screen na tayo dito. Puhon-puhon ha. Ma'am Marilyn Balayong, Nelson Cantiga, Nelly Beronio Dumpales, Romy Garay Raganas. Salamat kayo sa paglantaw. Pinaagi sa Facebook nga page ni Action Man Mayor Jojo Dasarawa. Salamat kaayo. Insa paning mga naglantaw ha. Salamat kayo again ha. Now, again, balikon ta ato ning gi-broadcast kay dako kayo kining kanamang di man sa ingon nga scoop pero kung mahitabo lagi again kung para ninyo obvious na kayo ni siya nga kamatuoran kay gipanumpaan man gyud kini sa usa ka pulis batok sa pipila usab kakapwa niya pulis. Sa tinuod lang, muprang ka kung gusto ako pod, ning tupog ko niining tawana. Pero ako dili magugusgado doy. Bisan galig ka na bitaw mga dinakpan, muingon gabi tag suspitsado. Kay lahi gabi ang suspitsado sa konbiktado. Di ba? Sa daw susamang pamaagi, muingon puta nga, kung tinuod man ugaling ni, bisan pag sa atong kasing-kasing nituo ta nga tinuod gayud kini. Now, dako kayo kinig kana bang mamahimong opening sa kasaysayan sa perspective sa tao, perspective kanang pananaw sa tao sa mga pulis. Kagahapon ato usa nga gihatagan og pansin ang pinakaunod sa pamahayag ni Colonel Espinido ngadto sa Balay Lungsod. Ang pinakaunod nga nahimong pinakakontrobersya. Actually dili kato ang pinakaunod pero ang pinaka nakahatag og kontrobersya kana. Actually, mali ko atong miingon ko pinakaunod. But, ang pinaka-nakahatag og kontrobersya, gamit na punta og kudigo na ko ha. Ang kudigo na ko is coming from his written statement himself. No, ni Colonel Espinido. Sa kamihinay ang internet do eh. Mihinay diri sa ko ang anumang ka ni. No, di ko kakabasa og mga pictures.
Sana all kusog mo dira ha. Nako di jud ako makayag kuan basa dire. Ambot ngano ni. So wirings tingalinig unsa ba? Sa ako sa tong pangitaon via phone, di manggugo kakita na kaayo doy. Manang dili unta ko mo gamit og cellphone ba. Ug mubasa kay di na jud ko kakita pero sige lang di naman makaya diri ngano man ni komputera ni. Galibog na jud ni ba? Hinay jud gayo. Ay Ginoo ko po ning Smita. Sa ha. Ako naman ko sa akong cellphone ani pero di naman jud ko kabasagod pasaylo kay ta ha. Sus magpa-sync naman po day siya. Na-sync naman unta ni. Sa jud kayo pasaylo ha. Kay na-sync naman unta ni sa akong cellphone nga akong Facebook account og sa ato ang computer speakers lawak. Wala naman po, balik naman po. Sus, Ginoo ko. Matumba atong lamisa, ha? Na, kuan, na sagilan. Okay, nga naman ni siya. Sa jud kayo doy. Sa jud kayo, I am not actually, kuan, kanang ako kapangandam ani kay na-sync naman nung tani kaganyang buntag. Nagpa-sync na pod. Agoy, Ginoo ko ni Smita. Okay, there you go. Okay. So mo na nakaingon na ni. Okay, akong sulayan og basa diri sa cellphone ha. Siluwa kay madugay tagbasa doy kay hinay kay tagmata. Okay. Balikon ta ang thought. I need to read this one pinagis computer manggodoy kay digita kakita na. Okay. Kagahapong adlaw nahimong espesyal kaayo tungod kay kana bang gipaminaw usab pud nato pinagis pakiginabi sa opisyal nga manlalaban niini ang abogado ni Police Colonel Jovi Espinido si Attorney June Fernandez kalabot sa very controversial niini nga pamahayag nga matod pa from my experience I can say that the PNP is the biggest crime group in the country, in this country. Sa iyang written statement, ika-paragraph 34 kini. Gani ato ning gibasa. Kaning komputera akong gamit sa pagbasa doy. Now, naman tayo kopya ning jutay. Now, ato ning gihatag kahayag kagahapon para at least ba no I guess nasabtan man to ninyo kagahapon nga kung atong lahuson ginigbasa litra por litra kung ikaw pulis ka ma-offend jud ka limang kag biggest crime group in this country nya PNP pero dili kana di ay matud pa sa iyang abogado si Attorney June Fernandez ang tos ni ini. But of course, matud pa, makita ang pinakadagko nga mga daotang tao sulod sa PNP. Dili ang kinatibuk ang PNP. That is the tos. Maunay meaning, kumbaga, sa iyahang kuan. So, naman na nato nag-discuss kagapon Don Miguel, di ba? Pero lagi, dili man kana mo'y pinaka unod gayod nganong gipatawag siya. But sa iyang pag-expose sa war against drugs, ang proseso niini, ang pakigasdang
sa kanabang ginatawag nga illegal nga droga. Giunsa nga nganong daghang nangamatay. Kami, ilabi na, kaning mga, ako, I am not claiming that I am very kanang religious person, pero I can claim nga nagsubay ko, ako personally, nagsubay ko lagda, reglamento sa sugo sa simbahan namo Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga nagsubay gud mi sa usa sa mga sugos Ginoo sa Old Testament days palang daan, thou shall not kill, ay gyud patay doy. Mabito ng sala jud kayo nang maghikog na nung ka kay gipatay panimo imong kaugalingon, gipatay panimo imong kaugalingon, ning patay pa ka mga bag na duble. Now, nahimong duguon kaayo ang maong war against drugs sa kanhi ay administrasyon. Dire ko muhatag og pinaghugutan kung diskarte to kaniadto sa kanhi ay presidente, digong watay mahimo. Ingunana ang iyang perspective Ingunana iyang gusto. Nga mo patay gyud para mga wagtang na to silang tanan. Watay mahimo og ingunana ang iyang prinsipyos ing kinabuhi. Kanang wa say solusyon kun dili ang mupatay. Ug dili mo gusto na nganong inyo pong gipa presidente. Magudoy kani nga mga series of killings prangkang pagistorya gimo po ning pinaghuhugutan sa ubang politiko para ipahid ngadto silang kapwa politiko. Do you know what I'm saying? Kanabang, oy, si Tampulano manggod, kinaaman ko to sa itumong batok niya ng Tampulanuha, munang iyatong gipapatay. Di ba? Kabalo mo sa, nakagets mo, sa akong pasabot. Kanabang punto ba nga, daghang napasanginlan, tungod kay daghang nangamatay. Si politiko, pasanginlan nga, kato si politiko, mo to'y nagpapatay ng politiko kay nato'y tumong anang politiko munang namatay tong politiko Ana ka man na doy. Buo na lagi nang sama sa kong gingon kaganiha tungod sa pagpabuto ni Police Colonel Jovi Espinido niining maong pabuto nausab ang atong perspective sa unsay naiubang tao nausab gid ba ang ilang pananaw sa unsa di ay ang kanhiay nilang expectations. Kay daghan biya kayong mga content creators, mga vloggers kuno, mga matod pa nila tig-expose sila sa kamatuuran og sila pa nga pinagi sa ilang mga Facebook posts, sa ilang mga vlogs kunuhay, lahi ng vlog with a V ug lahi ng vlog with a B. Ang vlog written na siya, i-post na yun. Ang vlog, video vlogging, munang vlog. Video siya ba nga? Vlog. Daghan kay tanan ngaming tuki niini. Dayon mihatag sa ilang kaugalingon nga paghubad og daghan nga mga nangaangin ini. Pero sa akong personal nga pag-observe usab sa mga content creators, one-sided man sila. Nayuban, maklaro kayo nga iyaha. Nayuban, maklaro kayo nga iyaha.
nganong maklaro man tungod kay kanang tawhana iyahang gipunteriya og tira kanang tawhana kontra sa iyang gikampihan. Unya, kinsa nang iyang gikampihan? Politiko. Kinsa nang gikontra niya, pinagay sa iyang mga Facebook posts? Politiko usab. Unya, unsay iyang gihapak dito? One of that mga batikos is this kay plural man, series of killings sa panahon sa Duterte administration. Og branggang pagkaistorya, usa sa mga biktima ni Anadoy ang Waminal administration. Daghang mga gustong mudaot nga gipasangil ngadto sa kaniyay kongresista karon gobernador sa mga series of pipila sa mga killings nga nahitabo. Munang sulayan nato ni karon. Sulayan nato ni karon og kana bang palutaw jutay. I know maayo ng pagpasabot ni Police Colonel Jovie. Gani ginabasa na nato anam ang iyang written statement. Nganong gikinahanglan mang basahon Don Miguel? Unas tanan, kung mangita tatong video footage sa pag-invite kaniya sa mga kongresista, kapoy na kay-edit at doy. May nang dirita muhatag og pinaghugutan sa iha na lang sinulat nga dokumento nga mo nga po iyang istorya. Ato na lang basahon. Sige lang kay siya ka man gihapon na. Lain man ta diri sa istasyonan kay pila ka gud mi diri kabuk tulo ka may kabuk layog diri. Wa man mi video editor diri. Sabda na lang ninyo doy nga ako na lay magyaw-yaw, ako na lay magbasa sa written statement, written document ni Police Colonel Jovie Espinido. Inabagan sa may gali lagi nig nagpa press con ning abogaduhan eh. Nakatabang yun. Kay synchronized man kayo. Pinaagi sa pakiginabi atong nadungog ang kinibang pamahayag usab murabag ato bang gipagbalik og paminaw si Colonel Jovie dito sa Kongreso. Unya live paming nakapaminaw, pinaagi siyang abogado Attorney June Fernandez. Ang dami mo nang sinasabi Don Miguel. Lagi kay naratol ko gamay sa Facebook diri sa computer kay makigsync siya sa cellphone. Nya nangitag password. So kalingaw ko yaw-yaw, kalingaw po kog hatag og password sa laing computer na di man ko kabasa aning diri god cellphone. Kinanglan na mag-computer kay gadako lang ning akong mata nya wa naman ni pulos hapit. Sa pagbalik na to, ato ang tukiyo ni doy. Kajut lang. Asenso Pinoy, maaasahan mo, makakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Sama nating iaangat ang ating
Pilipino. Asenso Pinoy tayo! serbisyo karaban usab kini ka agenda sa aksyon agenda sa Rural Mineral Administration nga among tumong og tinguha, we have to bring the services to the barangay. Dili lang medical mission, dili lang dental mission, naka-align kini sa ELCAC o sa JEDA. Mao kini ang atong programa na gusto gyud sa atong halandong governor o sa atong halandong congressman na we have to bring the services. Kay lagi, dili na mo ato sa lungsod para pagparistro na sa COMELEC, para pagparistro sa iyong mga anak kay libre man ang anak karong adlaw, anaa na gyud nga among gibitbit dinhiyo sa inyong barangay. Ang panagtinabangay, naghiusa para sa pag-asinso, dili lang sa probinsya, kundi pag-asinso na po dili sa lungsod sa kanin. Amo kinang bitbiton, yan isang tugaran, kay lagi ang among pagpahal, kauban sa mga konsiyo, kauban sa atong vice mayor, anaan na mo ibusta sa iyong barangay. Mayong buntag. It's bringing the government closer to the people. Dili na kamo nito sa mua, kami na ni sa inyo ha. So atong i-avail kani atong mga kahigayunan karon kay sayang kayo opportunity na kayo ni nato no. Ang lokal na gobyerno naglantaw sa panginahanglanon sa atong lungsod o nabalo na to mo nga ang atong kayuhan mo ni priority sa atong panggobyerno. Ato ang action man, ato ang municipal mayor, engineer Emeterio Dasil Rua Jr. Vice Mayor Ati Bing ng Bayan, Vice Mayor Risa,
Padayon tang naguban-uban mga pinangga mga kasenso sa espesyal lang gyapon nga episode sa atong programang Ang Lungsod sa Clarin karon. Again, special nga episode tungod kay we are tackling a certain topic nga gani national ang coverage. This is again all about kanabang si Colonel Jovi Espinido, ang hepe sa kanihi ay hepe sa Ozamis City Police Station, no, ang syudad nga igsuon sa tong lungsod nga Clarin. Dere sa kadjot lang. Joe Jensen, sir, maayong or good afternoon to you actually. Thank you, Brother Mayor, for this post. I love it. You look great, Brother Mayor. Yes. He looks greater every day. To be exact, Sir Joe. Good afternoon to you as well. So, balik ta doy kay di na ta mag-English pagmintian ni kay motan tag English ani. Motan tag English Sir Joe ni. Pagabitaw. Nahimong kontrobersyal katong miingon siya ang PNP ang pinakadakong sindikato sa tibuok. Ano ba? Na-okay sila tanan dito doy, pero dili kato baya ang hinungdan nga nung nasa dito. Di ba? Iyang giyatagan o katinawan ang proseso sa war against drugs sa kanhi ay Duterte administration. Pasaylo ata sa mga hingtungdan, pero part naman gud po ni sa history. Natay mga manganlan ha sa mga kaniay nga mga panghitabo, pero lagi sama sa tunggingon sa motambling tag sa madili, sa musugot tag sa madili, part na sa nahimong kasaysayan sa Misamis Occidental, sa syudad sa Ozamis ugani sa lalawigan sa Misamis Occidental, and then sa nasud nga Pilipinas. And mo lagi ng very special usab, no, si Colonel Jovi kanhi ay police major sa Ozamis because he's the only one nga nakabungkag sa kanhi ay. Kabulo na mo unsa nang gibungkag. Ako di kay ko mungalan anak kay sa tinuod lang sakit po ni sa side sa mga hingtungdan. Pero lagi kung manganlan man ugaling ni karon, wala ni sa ingon nga sila'y atong tuyo ha. But ato lang karong kaw-kawon jutay ang pabuto ni Sir Jovi. Ana ba? Who is who? Nganong na mga killings nga nangitabo? Again, dili ni gikan sa Action TV. Dili ni gikan ni Don Miguel, most especially. Gikan kini mismo sa baba ni Sir Jovi Espinido, and pinagmahan niya nga dokumento, nilagdaan niya nga gipanumpaan niya nga pagmantala. And gani gi-reiterate ni, gibalik ni pagsaysay pinagi sa usa ka press conference siyang opisyal nga abogado. Just recently, magkatong isang adlaw, kung wa ko na sayop, Monday, no, Wednesday man taron, ni Attorney June Fernandez. Gani ato sa nga paminaw nuguna si Attorney June Fernandez ang abogado mismo ni Colonel Espinido. Kadjot lang. Dapat din sa ato, explican na ni Jovi. It was directed by General Bato to proceed to Ozamis to neutralize, do everything. So, that includes killing. Pero ang iyang gihimo din is nag-istorya sa siya ilang album. Ito yung gingon, nandito simbahan sa Baptist, ako nang ditawag sila na ang pastor sa Baptist. Yan hindi lang gisulti. Hangtod nga gibalibad lagi sila nga wala sila isurrender. Moto nga nag-apply ni og search warrant.
unong kasensualan. Pag-serve sa unong kasensualan, mo itong nai-enkwentro. Mo nang nai-nangamatay. Yan ang isbita. Again, coming from Attorney June Fernandez, sama sa iyang gingon, dili man eksaktong litra por litra ato mahubad, pero mando ni kani ay PNP Chief Bato de la Rosa. Pero gikan ba pud kato ni Attorney June kato mismong istoryaha? Please let me read the sworn statement of Colonel Jovi Espinido about this one. Naon sa man kamita oy. Di man kamutabang na kumita o di gid sa mo gawas. So pugso na lang nila kog basa ning sa ako ang cellphone ha. Kay wa gyud. Aw na sa natong basahon doy kaning iyahang paragraph 3 and paragraph 4 ngano man ako sang basahon ha pag makuan na to ma-internalize na to unsa ni ka importante. Among my notable former positions in the PNP was that of Chief of Police in Albuera, Leyte. I was assigned to this post on July 13, 2026 or only 2 weeks after former President Rodrigo Duterte assumed power until the second week of December 2016. As the Chief of Police, my duties include the maintenance of peace and order and to serve and protect the people within my area of responsibility. No? Just 2 weeks sa paglingkod ni kanhi ay Presidente Digong, nahimo usab siyang hepe. Kinsay nagtudlo niya nganong mahimo siyang hepe didto sa may Albuera, Leyte. Nasa paragraph number 4. I was personally handpicked by former PNP Chief Ronald Bato de la Rosa after residents of Albuera, Leyte petitioned for my designation. Si Bato mismo mo og siya pa handpicked, gipunit sa mismong Bato de la Rosa para mahimo siyang hepe dito kay mo pod lagi ang mga taga Albuera mo nag-request niya. I was supposedly the only one capable of disbanding the Kerwin Espinosa drug group operating that area. Muna ito mong doy. Ngayon siya mo yung gimong hipe dito. Tungod niya ng ginatawag nga pasayluata atong ginganlan ha. Kerwin Espinosa drug group nga nag-operate matud pa ni anang maong area ha. Sumpay, paragraph 4 lang yapon. PNP Chief Bato told me this in a phone call. Gitawagan ka siya doy. After he introduced himself to me during the call, this was my first time to hear his voice. Verily, I was able to speak to then PNP Chief Bato through my friend, the late Mayor Juni de la Serna of Albuera, Leyte. Mo'y first time nga nahinabi niya si karon Senador Bato. So sa kasaysayan og sa iyang pinagmahan nga pamahayag, si Bato mismo may nag-order niya nganuman to dismantle matod pa sa drug group, di na lang nato balikag ngalan nga naa dito sa may Albuera, Leyte. So, on the same manner doy, maupod na kuyog to sa gisulti ni Attorney June nga maupoy nahimong papel niya sa pag-aninyag samis. Di ba?
sa paragraph number 17, sa cellphone na nalagi na ako basahon kay wajud na kita sa computer. Sa puning computer ka, di po mo tabang. While I was in PNP Chief Bato's office, gagmay jud kang litra pasiluat ha. Ako na lang yana akong mata ha, akong naong ha, cellphone. I asked to be assigned to my hometown in Leyte. I asked, matud pa niya, iya pang gi-request, iya pang gi kanabang ningingon siya nga, sir, dito na lang ko sa akong hometown sa Leyte, i-assign. However, sometime in the second week of December 2016, I, matud pa ni Colonel Espinido, receive call na pod. Gitawagan na pod siya from PNP Chief De La Rosa again, informing me that I would be assigned to Ozamis as Chief of Police instead of granting his wish. Instead nga i-grant ang ihang request nga, sir, dito na lang ko sa mua. Wala, gi-assign siya Ozamis. Moto synchronized sa giingon ni Attorney June. Nagilabay siya Ozamis. He said Ozamis would be the next assignment because I am. Ang termino lang gihatag ni Bato niya, maisog. Dili ni si Sir Marco ha. Maisog. Batod pa, maisog kuno siya nga pagkapulis. Kung sa English pa, brave. So, instead of granting his wish lagi, balikon ta, nga dito siya sa may ilaha sa Leyte, giplantig siyang bato, dinhi sa igsoon tang nakbayan, ang nakbayan sa Ozamis. Paragraph number 18, sa iyang pinagmahan, nilagdaan, sinumpaan nga pamayag. According to Chief Bato, the local drug kingpin was also tough. Gahi. So it required a tough officer nanginangnan usab o gahi usab nga police officer like him, no? Like me, matud pa niya, to dismantle, akong basahon, pasaylo ata atong manganlan ha, the Paruhinog drug operations by all means necessary. Sa tanang gikinahanglang buhaton, madismantol ang nasangpit na nako kaganiya, di lang nako balik-balikon nga drug group sa Ozamis. In police language, iyapang gihatag hubad ha, ang all means necessary. In police language, it included neutralization. Unya, unsa nang neutralization? Elimination of the target. Unsa nang elimination of the target? Inat puntag di ta ma-mute ni Meta ani, pagpatay, pag-ihaw, pagkuha sa hinulamang kinabuhi. Moments after my phone conversation with Chief Bato, he issued a formal order to cause my transfer to Ozamis. So, gi-formalize, gatagan din siya papilis nga para order ba? Nga para kuan, kinibang matransfer siya sa Ozamis. Kinsay ga order? Of course, si PNP Chief. Wala ko nasayod sa balaod ha, pero basig, mao man gini proseso, no? Wa ko kapangutan nag-police pod, by the way, di ay. Basig mo gini proseso. Anang panahon na si kuan ba ya? Si Bato ba ya? Mo'y Chief PNP sa kinatibuk ang nasod. Ang yano nga police major, sige na lang pod, sir. Kay nanginanglan magagahi dito. Kay gahi man ka dito usab ang matud pa kingpin. So pagahi ay. Pero lagi ang order ni Bato ha, by all means necessary. Sa tanang pwede nimong mabuhat doy, buhata para madismantle ang mong kwan. Ang definition day niya na pwede mo kotlo sa ino lamang kinabuhi. Pero lagi sama sa giingon ni Attorney June, unsa to iyang giingon?
murag na-apil man tingali sa to ang video, no? Wala niya diha dayon. Gi-perform ang giingog by all means necessary. Unsa man, nagig-atubang sa siya ni kanhi ay mayor. Anhing, may soul, rest in peace. Aldong, og inubanan sa pipila pa, atubangan sa usa ka pastor. Nya, dire lagi ko, ako, being also, manimbahay mapunta, nabilib pud ko sa buhat ni kanhi ay police major. Chief Jovi. Ngano man, gihatagan ginyag kanabang neutral, tunga-tunga. Ngano man, ang simbahan nga iyang gihimo nga kibali unsay ngalan nato akong terminolohiya atong isang adlaw, moderator sa ilang pakiginabi, sa iyang pakigtabi, pakigistorya, lalaki sa lalaki, ngadtok ni anhing mayor, no, di ko ganahan magbalik-balik sa ilang mga pangalan, is dili sa ilang pundok. Again, the Parohinogs are very known to be Catholics. Samtang si Sir Jovi, very vocal nga he's a member of the Seventh-day Adventist. Unya, dito sila sa Baptist nagkuyog. Ngano man, ako lang ning kaugaling hubad, ha? Ako lang ning kaugaling hubad. Siguro, tungod kay para neutral ba? Nasa las nga, walay mo kampi ato. Katong pastor sa Baptist, dito mo kampi ni bisan kinsa, SDA Katoliko. Di ba? Now, tinuod ba tong gistorya ni Attorney June sama sa tong video clip nga tong gipakita ninyo? O wala pa man tingali po nato napakita, no? Ato sa paminahon si Attorney June Fernandez kabahin niini. So, ang mga kongresista na sila idea, gali akong tanaw, ilang gibitar sa Jobe kay ibaw sila kung sa ka-importante ang operasyon sa atong dakbayan. So, na-explicar po ni, di ko na-explicar. Yung ginagiklaro nga, akong i-imbitar si Aldong. Atubangan adiha sa usa ka simbahan sa Baptist, atubangan sa pare sa Baptist, mga pastor. Kaya nag-explicar sa mga sista. Just to prove nga, siya sa iyang pagkamao, wala siya maglapas wala. Although na iyang naiskutan katong ubang mga pangutana nga lugar sa ayon mo ka ng linggo high school is bang nag-ingan sa batong you go there and then you see to it that they will be neutralized. Sa kanang term ko sa police na neutralize apil patay ano. So iyan ang na istorya tanan ngano nga sa iyang gihimo sa Albuera, sa iyang gihimo din sa Salis. Sa Albuera iyang ipasulan din ng mayor. Pamagay ito nga iyang nakansiyag na po, iyang pampailan ng kaso, pero yung suspenido nga may usang nga nilang poros man nga dismiss. Especially ang kaso sa mga police officers. Pero yung mga general yung kasuharan ito. So mauna lang itabo nga nangabot ng Manila. So, nakamatigod mo sa katapusang linya ni Attorney June adto nga video clip mo to hinungdan nganong nangadto sila Manila. Katubang gipahulagway usab ngadto ni Police Colonel Jovi ang unsay dagway sa proseso sa ginatawag nga war against drugs. Gani na sayop ta jutay sa ato ang clippings but mo lagi to. Matud pa ni Attorney June nakikatubang sa atubangan sa Simbahan Baptist with also the pastor ang hepe kaniadto ngadto sa kanhi ay mayor usab anhing sa Uzamis. Ngano man kay ug balikan ta ang
Gani kagahapon naman ni nato gibasa man ni nato kagahapon doy. Matud pa niya dili wala man siya naninguha sa pagpatay ni bisan kinsa. Matud pa sa paragraph 30 ha sa iyang sinumpaan nga pamahayag, I confirm that there was a quota. Gikumpirmar niya nga adunay quota og reward system in the implementation of the war on drugs during the previous administration. Ang previous administration kang President Digong, I truly wanted, matud pa niya siya ni gaingon ani, I truly wanted to implement it without causing deaths. Munang sa akong personal nga hubad, munang giatubang niya sa pastor sa Ginoo. Ang maong pastor sa simbahan, ang maong kaniay mayor. Para basin malukmay, mo surrender, mo lagi na. Tungkol sa pag-surrender, walay mamatay. Pero nahitabo gyud ang kamatayon doy. Pero mo lagi na, kinsay nagsugo ni ini. Walay lain. Ang administrasyon sa kaniay. Walay lain. Si kaniay usab Chief PNP Bato sa paggamit sa all means necessary according to sa usa ka mga paragraph ni Sir Jovi. Balik ta sa punto doy katong pag-ingon ni unsay ngalan ini ni Attorney June sa pakikatubang ni Colonel Jovi kanhi ay Police Major Jovi Espinido sa mga matud pa kingpin sa droga ni ining Uzamis. Matud pa sa paragraph 20 nag-ingon, right after my transfer, I had a meeting with the late Mayor Aldong Paruhinog inside a Baptist church to inform them of my mission in Uzamis to give them a chance to voluntary surrender. Kani, coming from him ha, matud pa, didto siya nakig-atubang. Ngadto ni kanihi ay uganhing Mayor Aldong sa Baptist Church with its pastor para tagaan og tsansa nga para mo surrender. Gani unsay gi order kaniya ni Bato, patay. Padayon ta. He was accompanied by anhing usab, no, Ricardo Paruhinog, Manning Francisco and his executive assistant. Di na lang ta mo ngalan. Kay executive assistant ka man eh. And his daughter, Nova Princess Paruhinog, who was then, time sa gamay kayo, the incumbent vice mayor of Uzamis. In the said meeting, they denied involvement in any illegal activity. Katungod po to nila, nga buninay. Mayor Aldong Paruhinog even added that he is just being politically persecuted. Mo'y alibay sa kanhi ay ug anhing mayor nga gi-persecute sila politically. The Baptist pastor who was also present in that meeting. This was sometime December 2016. Apay pizza doy. Paselo kay kung anaon ganako ang akong kamot sa kuang cellphone sa kuang naunga kay di jugo ka klaro wa pud nakita deres computer amot ngano ni laging di kayo ta maka di kayo ta makakitag kuan di kita kabalo mo computer. So ingon na doy. Kuyog lang gyapon, di ba? Ang written statement ni kuan singalan ining Colonel Jovi mukag halos gi-reiterate ra ni
Attorney June Fernandez. Matud pa sa niya kapamahayag, yes, kumpirmado na ay kuta, na apay suhol kung makapatay ka. Pero matud pa ni Colonel Jovi, wa siya na ning kamot nga mupatay tao doy. Pero i-implement niya. Inguna na ba? Pero nahitabo, maputong nahitabo dito. Samis. History man to. Nga naman, mo to yung explanasyon. Wa gidinay man gid pod. Unya, sa lain pang mga paragraphs na to, di na lang nato ihubad ha, kay kana bang wala man tay labot ato nga history doy, tungod kay ako personally, wa mo ko'y labot na lang nila, pero sakit maghapon dumdumon kay Dark Ages man to sa Usamis. Dark Ages man to sa Misamis Occidental. Nahitabo ang nahitabo. Kay gitagaan silang tsansa nga mo surrender, giatubang paspastor sa simbahan, wa gyud. Pero again, dili kana ang atong tumong ha. Dili pamilya, dili tao. Gani dili si Colonel Jovi Espinido ang hinungdan nganong nagtapik ta ni karon. Nganong nagtapik ta ni ini because gusto natong utingkayon doy. Gipagawas naman eh. Unsay dagway. Nganong nay mga pamatay. Kinsay nagsugo sa mga pagpamatay. Klaro naman ni kayo. Sa pagpabuto ni ining maong sinumpaan nga pamahayag ni Colonel Jovi, na klaro, more or less klaro na kayo. Kinsay hinungdan, ngano ning nangamatay kaniadto during the previous administration, national administration. Gani, ako alang ning galing hubad ha. Gusto pa silang daghang mga matay tingali kay suhulan kung mupatay. Pero may gali ning kaniyay hipi sa Usamis. Muhatag pagtsansa no, iatubang pakas pastor. Dipindi na nimo gahi kag ulo di ay. Kitagaan pa kag chance mo surrender. Diba? Ang punto karon is again ha. Ako netizen ba ako? Unsa nang netizen kana bang citizen of the internet? Ana hilig kay kumugamit og mga nagkalainang social media platforms. And then mabasa na to na nga naay politiko gipasanginlan nganong namatay tong usa ka politiko. Naga mahinungdan no? Dili man politiko ang nagpapatay siyang kapwa politiko. Kani nga man no? Mo lagi nang kita kung ikaw lahi imong perspektiba, lahi imong interpretasyon. Karon gihatagan taghayag nga answer. Mausab gyud tingali imuhang panlantaw. Daghang tao mito and prangkang pagkaistorya ako mo prangka jud kay ko niini ang pinaka buhi rather nga example ni ana nga biktima sa pagpasangil si karon Gobernador Henry Waminal. Lagi di ko maglipod-lipod, nagtan-aw na sa Kuya Bal nga pasanginlan nga keso ingunana mo'y nagpapatay ni Tampulano. Nagao. Si ngalan ining Colonel Espinido na ginagingon. Nga gani, adunay direct involvement sa maong war against drugs kay usama sa mga ipe. Ning sakto ba? Ming takdo bang inyong mga pagpanumangil sa pipila ka mga politiko? Namely, Governor Henry? Napatay lang tukiuno na nidoy sa pagbalik niining mga pipila or niining atong programa after this mga pipila usab ka mga pahibalo. Kajot lang.
adlaw sa tanan, ako day si John Christian Dio de Coronado, 23 years old. Sa TCG si Sir sa Tangub City Global College. Ryan Lord V. Magalyon, lumulupyo diri sa Purok Ono, Barangay Sigatik Jot, Laran Misamis Occidental. May buntag sir, no? So, ako dahil si Romeo de Los Angeles, 24 years old. Ako si Karen Dabon, nagpuyo sa Purok Ono, Kanikapan, Misamis Occidental, Clarin, Misamis Occidental. So, ako, usa ka estudyante, gikan sa Tangub City Global College dito sa Tangub City. Nag-take og course nga Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. And sa among pamilya is namuyo mi nga simple lang, and kanang naami 5 mi kabuok members sa among pamilya, and ang trabaho sa akong papa is construction worker, and ang akong mama is housewife. And sa tulo ka mag-igsoon, ako ang magulang. Ang akong pamilya, akong parents is wala jud sila nag-eskwela. In high school and college, it's because kanang kulang sila og kanang support and financial support gikan sa ilang pamilya before. Dahil diri sa mga lisod medyo kayo, walay mga kanito, wala kay mo kanako mo provide sa mga Sa financial. Sa imong pag-eskwela. Okay sir, unsa mga biggest challenges ang imong na-encounter during your studies? Kana gyung walay kwarta gyud mo kina gyud. As college students murag lisod gyud kay nang walay kwarta sa eskwelahan gyud. Yung mga baryonon mo gud. Kana laging paghatag gyud sila sa cash assistance, mo ginay dako kay tabang sa kuha gyud. Para makuha ng imong pag-eskwela. Pag-eskwela ma-continue ba? Ma-continue gyud, no? Ang naka-motivate nako ang mo-apply ka ning One Family One Professional Program kay labi na sa kapitos o kapobre sa tatong kinabuhi. Lami jud ning naayud tay mahuman umalampos nga makapahinambog ta dili lang kay sa atong ginikanan, pero sa katong mga tawo nga ni suporta gid sa ato para magpadayon ang akong pag-eskwela ug mahuman kining akong gisugdan. Usa jud sa biggest challenges nga ako nag-encounter sa akong pag-eskwela kay ang financial problem. Kay again, duha mi sa ako ang igsuon naa sa kolehiyo, dili gyapon malikayan ang mga amuton, pero nun ilabi na sa mga boarding house. Og again, as a graduating student, daghan jud mi panginahanglan nga angay jud masuportaan ug masustain alang sa among kalampusan. Nako igsoon nga bayi isa dayon diri mi kapuyo sa Lupagan, Muksing ko. Then akong papa kay lagi siya stable nga job jud sa basta unsa lang ang kuan naa, basta limpyo lang ang pamagi. Kuan trabaho gid na akong papa, then akong mama pod sahay man kuan pod trabaho pod og ginagmay tabang sa balay, pero dili gid pod permanente. Ang napamotivate jud ako unang kay ang makauman jud sa pag-eskwela, kay para makatabang di lang kay sa akong pamilya, kundi sa among simbahan, sa among sa ato akong kuan lugar nga dili ta ingon nga mahimo kitang pabigat Pasaway. Okay. Igo ra gid ang mga allowance pa. Ay dili gid igo gali say kulang pa kay ang kuan ang ako yung allowance atong wala pang ka-enter og kuan One Family One Professional, igo ra gyud sugod dito sa crossing, padulong pod sa terminal dito sa Tangub, wala na diri pa mga pa-crossing pa terminal padulong eskwelahan. So ay kun yun na nako yun kuan pod sa Northside say kana kapoy na kayo din tubig rin paway, sahay din. Igo ra gid pod makakaon sa katulo sa sa kadlaw din. So dako yun kayo nag-impact ni nga programa kay labi na nga isa ka college student, wala na kay dili na ka ma-stress kung aha ka mukuha og mga ibayad sa mga amuton. So aside sa maghunahuna pa ka sa imo ang pag-eskwela, napakay bayro nun nga hunahunaon, isa gyud ni programa nga nakasalbar sa ako ang mga panghuna-hunaon pa. So ang akong ma-advise lang sa mga fellow na ako nga grantees puhon, unta dili ninyo sayangan ang oportunidad nga gihatag sa ato ang Ascenso Administration ug
unta ang ilang tabang syempre ato puruntang tagaan og maayong dalan para lang makatabang hindi lang sa ato ang pamilya pero again sa ato apong komunidad or community. Do not waste the opportunity nga gihatag sa kanang ani nga program. Kay kanang dili sa tanang panahon mahatagan kag ing naning opportunity and i-grab nimo siya, of course kanang magkuan ka kanang study more, focus jud ka sa imong study para kanang ang kani nga scholarship program magpadayon siya para nimo kay dira nakita sa katong nagdumala ani nga program nga nindot ang imong kanang performance sa imong pag-eskwela. Ako lang yung ma-advise nila sir nga dili nila sa sayangan ang oportunidad na gihatag ana nga programa kay labi mo hatag nato og kuan 5,000 a month at tapong itana then uban mo gud sir kay murag isa walang bahala nila ba kay nakoy nadunggan katong pag kuan pag ingon ni governor nga daghan daw kayo mga murag nangabagsak bitaw sir. Wala lang sila although di punta kay ingon wala nagpasagad sila pero murag nakulangan jud ilang effort. Unang-una sa tanan damo gyud salamat sa Ginoo nga nasa mga tawo nga ihatag bitaw nga instrumento nga magtabangan kami mga kapos. Akong kinasingkasing nga pasalamat kang Governor Attorney Henry S. Waminal, kang Congressman Andu Waminal, sa uban sa iyang mga board members, labi na sa among action man diri sa lungsod sa Clarin Mayor Jojo Roa ug kauban ni Ging ng Bayan or Ging de los Santos. Yes, as atong Vice Mayor ug kauban sa iyang mga konsehales. Akong dako pasalamat kay isa ako sa maswerte nga napili para mapadayon ang akong pag-eskwela. Una sa kita tanan pasalamat jud kang Governor Henry S. Waminal kay mao gini siya ang nagpasimuno gyud nga nagtukod aning OPOP grante. Then pasalamat ko nga isa jud ko nakuha sa OPOP grante sa kadaghang college student isa jud ko. Salamat jud kayo ko. Pasalamat ko kang Mayor Jojo Roa at og kang Vice Mayor Riza sa Waminal de los Santos. Kay sila gyapon ang nag-support gyapon sa atong lungsod. So, dako akong pagpasalamat ni Gov og sa Team Asenso kay tungod ani nga scholarship napadayon ako akong pag-eskwela karon mo graduate na jud ko. And of course, I feel gratitude and appreciate those people behind this scholarship program. Kay dili lang ako ang naka-avail ani, more students ang naka-avail ani and pohon unta daghan pa ang maka-appeal ani. Akong dakong pagpasalamat pud no sa atong Action Man Mayor Governor Mayor Jojo Roa and Vice Mayor Ging de los Santos. Padayon ta naguban-uban mga pinangga mga kaasenso sa atong programa ang lungsod sa Clarin karon. Og kitay hamubong balita ha. Agi gatilingbanong pag-alagad
Atod kanato sa Asenso Pinoy Party List and of course sa Eugene Tailoring. Good quality tailoring ba and printing sa inyong uniform and jerseys? Eugene Tailoring na. Purok 1, Barangay Poblasyon 1, Poblasyon 4 rather. Clarin, Misamis Occidental. O ganiya na ang atong minugbong balita. Na-dismiss nga Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sikop sa Indonesia. Gitanggong sa Indonesian Police si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kinsa gipangita karon tungod sa iyang pagkalambigin sa industriya sa Pogo diri sa tong nasod nga Pilipinas. Kini ang gikumpirma ni Department of Interior and Local Government kon DILG Secretary Benher Abalos Jr. sa mensahe nga iyang gipadala sa mga tigbalita sa Kampo Krame. Matod ni Abalos mga ka-Asenso nga base sa report ngadto kaniya ni Philippine National Police kon PNP Chief General Romel Francisco Marbil, nakig-alayo na ang Indonesian Police sa PNP labot niini. Sa buwag nga pamahayag, si National Bureau of Investigation kon NBI Director Jaime Santiago niingon nga base sa impormasyon nga gihatag kaniya sa Indonesian Police, nasikop si Guo sa Tangerang City sa Jakarta alauna 30 kadlawon karong adlaw. Kasamtangan nga gitanggong si Guo sa Hatanras Mabes Pulri Police Station. Og mao gato mga pinangga mga ka-Asenso ang unod sa atong mubo nga balita agi katilingban ng pag-alagad atod kanato sa Asenso Pinoy Party List. And of course, ang nagunang tailoring sa lungsod sa Clarin, Eugene Tailoring, Poblasyon 4, Purok 1 in particular sa atong lungsod sa Clarin, Misamis Occidental. Padayon ta! Salamat sa paglantaw og sa pag-heart og sa pag-like hani ini mga tawhana. PT Second Class Officer Don Sir Galorio, LDRMO na to Ninong Tolit Siray, Jimmy Sagindang, Brad Chuy, Asenso Poblasyon 4, and of course to you Kapitan Jomel Sarenas, Rem Ascuna Fuentes, Asenso Poblasyon 3 of Barangay Chairman Nina Castillon, Bernalyn Hailo, Esterlita Ibio Castaños, Nestor Ricong, Jonard Hiray, Roger Jerry Dula, Elmar Teres Udal, Marilyn Balayong, Nelson Cantiga, Nelly Beronio Dumpales, and Romy Garay Raganas. Asa nagalitado doy? Lagi. Dito tamihunong sa pagpalawom ba that kumpirmado balikon ta sa pipila ka mga kinibang sworn statement gipanumpaang salaysay no ni kaniyay Uzamis City Chief karon Colonel Jovi Espinido. Matud pa gikumpirmar niya nga adunay pagpanuhol, no? Pagpanuhol sa unsay ngalan ini, sa kung kinsay makapatay. Inguna nakabugat doy. Inguna nang dagway sa war on drugs sa panahon sa kanhi ay administrasyon ni Digong. Diba? Now, pero according to sa iyang salaysay,
Okay, di gyud maning kamot ning ato ang kuan computer temsa Dali balik ko sa cellphone. Bisa ko ang gisulayan pagbalik ba kay kapoy ba kasi na mabasa ning gagmay king litra doy. Balik ta sa cellphone agi. Again, sa gipanumpaan nga salaysay ni Police Colonel Jovi Espinido atol sa pag-imbitar kaniya sa mga kongresista. Sa iyang paragraph 30 nagingon, I confirm that there was a quota and reward system in the implementation of the war on drugs during the previous administration. I truly wanted to implement. Wala ni gidinay nga dili niya implement, but matod pa niya without causing deaths. Mo bitaw tong matod pa niya iyang gitagag tsansa pud in taon si kani ay mayor no sa Ozamis. Matod pa niya right after the transfer sa iyang pagkahipe mismo dayon sa Ozamis CPS. I had a meeting with Mayor Aldong Paruinog inside the Baptist Church to inform them. Gi-inform pa niya of my mission in Ozamis and to give them a chance to voluntarily surrender. Nganong gitagaan ni chance kay matud palagi niya wa siya naningwas pagpatay. Pero ang iya ang implementasyon sa ginatawag nga war against drugs. Mga pagkaroon ba? Sa tinuod lang, wala giwala sa Marcos administration ang war against drugs. Pero, pasaylo ata sa mga digong, don't get me wrong, ako, digong voter biyapog ko. Si Digong ba akong gibutaran sa panahon niya. Pero para nako mas Kristiyanos ang Marcos administration. Nga naman, way kamatay nga nitabo, pero tanawang pakigasdang sa illegal nga droga. Nagpadayon. Nganong makaingon man ko, kuyog man may permintis mga drug by bust operations. Di ba? Padayon. Padayon ang pakigasdang sa illegal nga droga sa dili dugoon nga pamaagi. Muna'y kalainan in between. Dayon lagi doy. Ang punto ba nga anong gipagawas nato ni kay natagaan nagkatinahon ang mga speculations, ang mga kanabang ginatawag nga haka-haka kung sa Tagalog pa, no? Og si Sir Jimmy Sagindang pa, padayon investigation. Yes. Padayon man na mo bitaw ng ako mismo sa kuang pag-broadcast diri moingon jud tag kung tinuod na kay nga naman padayon pa mang investigasyon. Dili pug husgado nga muhukom. Wala po ko'y otoridad nga muhukom nga katong gisulti ni bisag klaro na gud kayong tinuod. Ay! O manay flow sa balaod, kitang kami nga magsisibya, kitang mga yanong tao, Sir Jimmy, wala man tay, diba, wala man tay otoridad to hukom nga kanang tawhana, kuhan yun na, sakto na o dili na sakto, dautan na o dili na dautan. Dipindi na nasusgado do eh. Pero lagi, what I'm trying to say right now is, daghan kayong naalanganin nga mga pangalan because of kanabang mga haka-haka. Dili lamang haka-haka kay ang uban ana butang-butang ginano eh. Butang-butang ngadto sa mga taong I don't know, binayran tingali na sila. Nga tirahon ang laing mga tao. And baliko na ko niha sa pagprangka usa nas pinakabuhi nga
biktima ni ana ang karon gobernador kanhiya ay kongresista Henry Waminal. Kanabang punto ba nga nangamatay itong mga tawhana kay sugo niya ng tawhana. Pero tanawan ning pamahayag karon ni kuan, kinsay kasugo. Kinsay kasugos pagpamatay. Di ba? Gikan nga po na, ha? Pinirmahan na, di na ni gikan ni Don Miguel. Pamahayag na. Pinirmahan, nilagdaan. Pinirmahan na, nilagdaan pa. Sinumpaan. Tingon na ba? Lagi nindot kayo palaw mandoy tungod kay mas natagaan tag kana bang hayag mas kana bang mas reliable nga perspective og giunsa pagpaandar ang kinibang balaod sa Pilipinas sa kaniadto gani during the actual nga kinibitang press conference ngadto kang Attorney June Fernandez na inangutana kung wa ko nasayop si Sir Bernald Texonto sa Misamis Observer matud pa. Attorney, pwede ba ning mamahimong usas mga mahimong balido nga ebidensya sa investigasyon sa International Criminal Court kung ICC batok sa kanhi ay administrasyon digong? Kung wa ko nasayop sa tubag, matud pa. Pwede. Depende na sa ICC kung ilang dawaton. Kung balido ba na para nila. Kung ako po'y ICC, dawaton ako na eh. Nga naman, that guy there, kanang nagpamatuod, og si Attorney June pa'y pasultiyon, kana siya mo'y kanang agi niya kaniadto sa siya pa'y hipe sa Usamis, dako kayo ng achievement sa mga kapulisan, and at the same time dako kayo ng kasaysayan. Ako na lang ning puno-puno, dako kayo ng kasaysayan sa Usamis nga nangaukal, nangalangkat tong mga nangalangkat, di ba? Now, sa pagkuan lagi, sa pagkahitabo niya itong maong kasaysayan na doy, daghan king nangangin nga mga pangalan. And then, karon nga, minglagda na gyud taon, nagtahan palas kinabuhi. Kabalo mabog, asa sa Sir Jovi ron, wata kabalo. Asa ka ng tawhana ron. Nga naman, he need to at least needs a breather. Ginahawa sa sagkadjot. Nga naman, hangak kay na iyang gihimo. Ingtahan sa siyang kinabuhi for the sake of truth. For the sake of kamatuuran. Pagpagawa sa kamatuuran. Kung kinsa gayod ang maong nagsugo niya ng pagkamatay. Pagpamatay. Diba? Nya asa pagikan og isuhol dito pas mga sugal nga illegal. Ingon na nakabugat doy ang pamahayag ni Colonel Jovi Espinido. Diba? Daghan kistanan ang nangaukadyang ang kamatuuran kung giunsa pag andar ang maong kanang ginatawag nga war against drugs, gubat kontra droga. Unya, kuyaw kaayo ug makapatay ka, iskuran ka, suhulan kag makapatay ka, that is very non-Christian. By all means necessary, buhay pabuhat nimo, balag magkadugo ang imong mga kamot. Pero unsa in taon ang gibuhat sa adunay kahadlok sa Dios
nga pagkahipi, nagig-atubang pa sa pastor sa iyahang target kay para pasurindiro niya, ako lang ning kaugalingong hubad ha. For me, dili man nung tato angay pang buhaton. Kaya nga naman, ang target, gaputi tao ng mata, pwede naman ang, by all means, di sa sarigod. Pero lagi, kanabang punto ba nga, namagoy Diyos. Yes, di man ta pare-pareta na reliyon, pero kung dulot bukog ka, nagabanay, pagtulunan sa simbahang katoliko, kanang gingon nga, invisible member of the church. Bisa pagdili katoliko, ituring nga katoliko, ituring nga kristyano katoliko, kung nagpuyo isip kristyano, mo na invisible member of the church. And that guy there, Colonel Jovi, is living as one. Kanabang lilimang kag, para mo surrender ka doy, iatubang di kas pastor, gahi pog ulo, di nahitabo ang nahitabo. Na may inkwentro. Kung saan ang inkwentro? Gubat. Naaman to sa usa-usab sa mga paragraph sa iyang sworn statement. Di na lang lagi na. Di na ko basahon kay dili sa ingon gitakol na to ni Doy. Kabahin ni sa gitakol na to ni because of that pangitabo, but sa kinatibuk-an nganong nay kamatay kinsay gasugo. Para maundang ng mga haka-haka ba? Lagi na, ang haka-haka bitaw, pamasin. Sa Bisaya pa, abasin deg si Janjan may gasugo. Ay! Ano na haka-haka? Pero, butang-butang naman ang uban. Ay! Kanabang, muhukom kayod, pinpoint yun, kanang tawana, maugin ay gabuhat. Ay! Unya, pareha gabi po nato, gaputi tao kang mata. Ay! Way kalibutan. Wagay tingali katangkungan, kalibutan pa ba noon? Ay! Unya, mo lagi na. Nakaroon ang usa sa tao nga ugmatod palagi, usas nakahimo sa dako kaayong kasaysayan. Ilabi na deres usamis. He's a very reliable source. Mobito nang tungod sa iyang pagka-reliable. Kuan gayud siya kanang ginatawag nga resource person. Kung si Attorney June Pay pasultion, unsa na resource person? Kuan na kanabang tao nga tinubdan sa mga impormasyon nga gikinahanglan. Mao na siya. And he's the only one nga pwede nimong asahan. Nga naman, siya mo'y naikaagi, ana. Siya mismo na. Pagkahitabo, ana, na siya mismo. O siya mismo ang partisipante ni ana. Di ba? Anyway, napay katapusang hugna sa mga angay na tong lantaon. Mubalik ako. Our Provincial Governor, Governor Henry Sevilla Baminar. O nasayod na mo nga ang inyong gobernador kung maoy musulti, maoy musaad ang saad pagabuhaton. Muna ang atong liderato sa Team Asinso with our action man Jojo, no? Na tungod niya na dili na nato paabton og sunod tuig karong tuiga atong i-rehab ang maong simento. Unahon nako paghisgot, pagpadayag ang akong kalipay karong adlaw. Ato karong makita, maobserbahan, maibalwit o mahatagan og aksyon ang kakulangan sa atong eskwelahan. Mangutana ko
ko ninyo karon mga anak, gusto ba ninyo nga magkaroon og standard uniform? Kamong tanan karon, akong tagaan, patahian og standard uniform. O dili lang uniforme sa inyong sinina o karsones sa mga lalaki. Apil o inyong bag-ong mga sapatos. So ang gasto sa inyong uniforme o sapatos mao si Mayor Indy Waminal sa Osaka. Si Congressman Sanso Waminal sa atong segundo distrito. Ang inyong amahan si Governor Henry Waminal. O apel pamuto nako si Vice Mayor Jingling Waminal. Amo ning personal nga pondo to reflect nga kamo mga alagang Waminal. Unong katuig, 6 years ago, this institution was born. Dili out of dream. Dili usa ka damgo. Kundili usa ka aspiration sa inyong amahan, sa inyong silingan nga taga-kanibungan dako o Clarinyo nga ang mga kabataan nato dire sa area sa Clarin could be nurtured, where potential could be realized, and where futures ang ugma mahulma. The future could be seen. Atong gi-envision grounded on the belief sa usa ka pagtuo nga ang edukasyon is not just about imparting knowledge but about inspiring greatness. Osborn ko greatness. Ang mga kalambusan sa atong gisaulog karon dili lang resulta sa paglabay sa panahon, kundi sa kakugi, vision o pagsalig sa tanan nga minambigit sa paghimo niini nga ispilahan kung unsa kini karon. Og labaw sa tanan, gumikan sa pagpaningkamot sa atong halantong Governor Attorney Henry Sevilla Waminal. Ang iyang administrasyon, itagaan niya og dakong importansya ang sektor sa edukasyon nga magkamot nato ning kalampusan karon. I would like to express my immense gratitude to our working governor, my black brother, Governor Henry, for being instrumental in making Pilina Sevilla Waminal High School the reality. I cannot believe that it's been 6 years since the high school name in honor of my mother has been founded. And with the continued support of our working governor, Henry Waminal, and yours truly, as Clarin's Vice Mayor, in our professional capacity as public servants, in our personal capacity, isip mga anak ni Pilina. Kining adlaw karon para nako, para nato, morning adlaw, selebrasyon para sa gugma. Every 100 years kuno dunay maabot nga usa ka tawo nga kung sabi ni sa Yapang gitawagan nila manulunda mo nang musulbad, mo liberate kanato. Kana 100 years ago si Dr. Rosy Rizal mao na siya niabot. Para kanako sa akong opinion karon
para sa Misamis Occidental. Kini mo na atong Gobernador Henry S. Waminal. Padayon kitang nag-uban mga binangga mga kasenso niining atong programa ang lungsod sa Clarin karon. And of course, part na po gyapon sa atong paghatag description, paghatag hulagway kung naunsa na kining atong lungsod ang atong kahimtang sa panahon sa pagkakaron. Mao kana ang dagway ha sa bagyong Enteng nga pagawasay na sa Philippines. Actually, nakagawas na technically ang mata ni ini doy nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility. Wala na direct hit ang bagyo sa atong nasod nga Pilipinas, pero lagi tungod sa mas gipa-enhanced nga habagat niini gani makita nato ang iyahang ang sirkulasyon mao kanay mas na-enhance nga habagat, mas mulamba pagyud ang kusog nga hangin dira sa pipila ka mga portion sa tuwang nasod nga Pilipinas, kundiin mas mingkusog ra bahinoon ang maong bagyo. Matot pas pag-asa ang mata sa maong bagyo naa na sa may 265 kilometers, 260 kilometros sa may kasadpan, amihan ng kasadpan sa may Luwag City sa may Ilocos Norte. That is already outside the Philippine Area of Responsibility. Padulong siya ang iyang lakaw sa may kasadpan, amihan ng kasadpan sa hinay nga paglakaw. Mas mikusog ang maong bagyo nga aduna nakaroy 100 kilometers per hour ang iyang tuyok, usa ka gatos kilometros sa kada oras ang iyang pagtuyok doy, samtang 125 kilometros sa kada oras ang iyahang horos sa iyang hangin. Padayon nga adunay mga pag-ulan dira sa atong makita ha. Samtang sa atong lungsod sa Clarin, padayon nga makita nato ang pagsidlak sa adlaw nga adunay mga pipila usab ka mga panganod tungod sa mas gipakusog lagi nga habagat kun southwest monsoon. Pagkagabi as well as pagkagabi aduna usab mga jutay mga panganod, pero mas mubaga jutay usab ang panganod pag tungtong og alas 7 gabi padulong na lang nag alas 10, dayon pag alas 11 aduna na gyud mga dagom-dagom. Then sa ubang parte kung dili man galing sa kinatibukan apan sa ubang parte sa atong nasud sa tuang lungsod sa Clarin aduna na gyud mga pag-ulan. Kumusta ha? Permente ang inyong kaparintihan dito sa kauluhan ha sa may Luzon tungod kay aduna lang gyapon mga pagbaha dira sa may Cordillera Administrative Region, in particular sa may Ifugao, Mountain Province, Benguet, Apayao, Kalinga ug Abra. Aduna usab mga pagbaha nga samtang karon nagaulan lang gyapon dira sa may okay di na makita kay gasapaw na ilang paybalo sa thunderstorms. Okay, naka. Region 1, Ilocos Region dira sa may Ilocos Norte, Pangasinan, La Union and Ilocos Sur, samtang naduna po yung mga pagbaha dira sa may unsa ni di na makita ang ilang pahibaluha kay nanay puno pud usab sa okay. Region 3 which is ang Central Luzon, Bataan ug Zambales, aduna usab dira sa may Calabarzon, aduna yung mga pagbaha dira sa may Calabarzon. O Region 4A, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, o dira sa may Region 4B which is ang Mimaropa, Palawan, Occidental Mindoro ug Oriental Mindoro, adunay mga pagbaha nga na-experience dira sa pagkakaron. Tungod ni ining kaniyo, kusog kini makapaulan ning kani. Actually, matawag ta nga parte sa sirkulasyon sa maong bagyo, pero lagi na dili man na siya ang mismong bagyo, pero mas mingkusog nga habagat nga mo'y magdala sa pag-ulan o gani simbakuhay pagbaha.
Mao katuha ang kahimtang sa panahon karon, update usab ni Bagyong Enteng. Padayon ta. Balikon lang nako sa pagpahibalo mga pinangga, mga kaasenso, ang emergency usab kayo ni dapat pud usab tang mahibalo niini para iwas ta sa simbakway scam. Kaugalingon nako ning hubad ha. More or less scamming ang tuyo niini doy. Kani bag-o o gani pike. Again, balikon nato ni ikumpirmar nato nga peke nga account ni Mayor Indy Waminal Jr. No, sa of course ang halangdong mayor sa igsuon ta nga lalawigan naman ka. Dakbayan, ang dakbayan sa Ozamis. Kung i-add mo niya ng maong account ayaw ninyong i-accept. Kung mahimo, tabangan nato na og report kay dili na si Mayor Indy Waminal. Kung chatan mo nga nagbisagunsa, ayaw mo reply. Kung mahimo, balikon ta, ato ng tabangag report. Kanang na-profile picture nga daw susamang makita nato sa tuang monitor feed. Please, kanang, no, tanawa, 2 friends pa sa pagkakaroon. Dayon, matingala ka kay dili man page, no? Kuan siya, kanang account sa mga naswito na sa Facebook, kasabot mo unsay akong but pasabot. Kana ba o? Mayor Indy Waminal ang ngalan, dayon ang cover photo katong bata-bata pa sang jutay, medyo chubby pa sang jutay. Dayon kana bang kana iyang profile picture kana. Dayon so again ha, piki kana nga account. Dili kana si Mayor Indy of Ozamis. Okay? So, manguli na ta. Manguli na ta dyan. Mga unta ng pizza dyan. Salamat kayo sa naipasalubong nga pizza ha. Hindi na lang ka na kung nganlan on air kay kabalukog. Di pagkaganahan nganlan ka. Basta salamat kayo. Nag-anana pa ko kalingaw sa kong ngabil, okay? Nagkapuro-puro pa ko breadcrumbs aning ako ang ngabil. Kanilaging bulaos kayo ta. 248 sa atong tagsa-tagsa ka mga kilo. Medyo late ang jutay sa farm radio. Sige lang, the same content, the same quality of content, the same naong ni Don Miguel ang inyong makita. Pero lagi isip Pilipino, isip misamisnon. Duha kabok ang akong gibati karon ngadto ni Colonel Jovi Espinido. Una, kana bang paghanga doy talagsagan ng magpakabayani oy. Kana bitong moingon nitag nagpapilit mas pusporo. Diba? Itahan ang kinabuhi just for the sake of the truth. Ug talawan lang parehas nako. Itago na lang nako ng kamatuoran na. Pero lahi na sakto si Bato, Senador Bato pagingog. Gahi si Espinido. Tawang kagahi ni Espinido. Maisog na pulisman. Tough pulisman. Gipagawas gyud ang kamatuoran. Unsay kalakalan sa kaniadto kinibang war against drugs. Matod palagi niya, gusto na kong implement pero unta wala lay dugong muagas. Pero kanapulo sa iyang pagbantay sa iyang gagalingon doy, nagid yapoy dugo intawng ni agas. Mao lagi ng for the sake of the souls ba usab.
sa mga nangamatay, di wa na to gibalik-balik ang ilang ngalan. Lagi alam po unon lang yapon nga mga kalag. Now, kamo isip mga Pilipinon usab. Kay ako bitaw motoy una nako nga gibati ngadto sa pagpadayag ni Colonel Jovi kana bang ningdayeg kita sa pagka maisugon sa pagbutyag sa kamatuoran. Ikaduha ni ana kana bang isip misamis nun mapasalamaton ta. Ako personally mapasalamaton jud kayo ko sa nasangpit nga pulis tungod kay ninggawas ang kamatuoran tungod sa iyang pagkabayani. No, gipagawas niya ang kamatuoran doy. Dire sa taha, Ascenso Barangay Pinasyo, mayong hapon sir. Yes, mayong hapon to you also. Ilabi na kang Barangay Chairman Wilson Tiate sa maong nasangpit nga barangay, Barangay Pinasyo. So, ingon na. Nindot kayo pamalandungan doy tungod kay ang nasangpit ba nga pangitabo makapausab sa atong unsay atong nakita. Kana bang kung unsay nadayag lamang nga naong mo man to itong nakita. Mga bawg ka ng mga artista kanang ilang gipakitang kagwapo sa TV, sa sine, karon apil na ang social media. Dili man na mo'y kinatibuk-an nila. Dili man na mo'y kinatibukas kamatuoran. Sa susamang pamaagi, unana po di ang war against drugs. Kita nangalipay ta, labi na ning mga tao bitong hilig og patay. Sa mga Katoliko, hilig kayo mong panguros, pero may pas Colonel Espinido ninyo, naningkamot pang di mo patay, pero nahitabo gid po din noon, yapon. Puwera balik lang. Pero lagi, doy kaning punto nga ning gawas ang kamatuoran sa usa ka pag usang buhos lang mga lagi gi sanlag ang tanan. Mo bito tong nahitabo tong iyang pamahayag nga kung i-misinterpret nato makaingon jud ta koy ang kinatibuk-an bang PNP maoy salag sa kadautan dili di ay but pasabot ingonana naa dira ang mga dagkong mga dautan. Dili ang kinatibuk ang hugpong sa mga kapulisan. Ato na nang napasabot kagahapon. Pero karon balikon ta ang punto nato dire is kini karon nga episode atong gihatagan og katin-awan doy. Sa yano nga pamaagi. Yes, yano kayo tong pag-explain, pagpamahayag ni Colonel Espinido tungod kay Bisaya pong dako. No, Bisaya pong dako dayon. Yano kay nga pagkatao mo nang yano pag-explain. Pero karon mas gipayano pagid nato. Kinsa nganong nay kamatay, kinsay nagsugo. O nga nay pinakapunto nato karon nga episode. Para pod at least katong mga gipasanginlan sa mo lagi na I don't know basin binayaran mo doy nga inyong pasanginlan magbutang-butang mo istorya usab sa pipila ka mga tao mabawi ra pod ang kadaot nga inyong gihatag atong tawana kay mo inyong gibutang-butang ang istorya. Unya kay sige ra mamog balik-balik og pamakak nagabay panultihon kung ang bakak balik-balikon og sibya kana daw susamang tinuod ngadtos mga tao nga wa nasayod. Munang daghan pong taong napukan in taon sa inyong pagpamakak.
Pero mo lagi na, karon nabutyag ng kamatuoran. Who is who? Gani sa kahugaw sa proseso niini migamit pag mga kwarta gikan sa mahugaw nga pamaagi. Sama na yan ang mga illegal nga sugal. Salain na lang na po na nga episode. No? O siguro, di na lang nato na itakol. Kay ako, sa tinuod lang, talawanon ko nga tao, mahadlok mangali kog ok-ok. Actually, ang pinakakadlokan ako, bakukang, malupagan kog bakukang, makuyapan dyan tingali ko. Kani pa ba noong, ingon ani ka sensitibo nga content, ingon ani ka sensitibo nga ganap. Kuyaw. Ug sila pa, kuyawan. Ano lagi na? According to the person who is involved, who is the one, gani, usa sa mga matawag ta nga main characters sa maong sugilanon, mo na iyang pagpadayag, iyan ang gipanumpaan, iyang gilagdaan, manumpa baka na siya nagbinutbot siya. Anyway, hangtod na lang na po sa sunod nga edisyon ha. Wednesday pa karon. Napay Thursday ug Friday. Sakto ba ko dyan? Atangi usab ang atong mga pipila ka mga coverages sa pagdula ha, sa opening nga padula sa Civil Service Month kadto sa atong mga kawanis balay lungsod. Pero for now, bye-bye sa ta. This is me, your Don Miguel, and I'm saying bye-bye. God bless us all. Mama Mary loves us all so much. Hashtag Asenso Clarin, hashtag Asenso Segundo Distrito, hashtag Asenso Misamis Occidental, hashtag Asenso Pinoy, ug sa Clarin, pinangga ka. Bye-bye! Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka.